Okay. So, ito na yung mga balita natin. Congratulate natin ang Department of Agriculture kasi nagdiwang sila ng, ang tagal na pala nito, no, 127 years old na siya. Ayan, 127th anniversary ng pagkakatatag ng Department of Agriculture. So, sa pagdiriwang na yan, binigyan din po ni Secretary Chu Laurel ang Francisco Chu Laurel, ayan, Jr., ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan para makamit yung mga layunin ng kagawaran sa pagdiriwang nga ng 127th anniversary ng pagkakatatag ng Department of Agriculture last June 23, last week. Ang tema, kaisa ng magsasakat mangingisda tungo sa masaganang bagong Pilipinas. Yan. And binibigyan diin ng pagdiriwang ngayong taon ang mahalagang papel ng kagawaran sa pagbibigay lakas sa mga magsasaka at mangingisda tungo sa isang masagana at masustansyang kinabukasan para sa bansa. Ang mensahe po, no, sa kanyang mensahe po ng ating kalihim ay inaasahang maaabot ng bansa ngayong taon ang pinakamataas na produksyon ng asukal sa kasaysayan at kung hindi makakaranas po ng bagyo, posibleng makamit din ang record high na produksyon ng palay. And bukod sa mga tagumpay na ito, sinabi ng kalihim na ang kapakanan ng mamayang Pilipino ang dapat unahin, kaya't ang pagsisimula ng P20, yung 20 pesos na kada kilo ng bigas na programa, hinihikayat niya ang patuloy na pagkakaisa at pagtutulungan sa lahat ng sektor. Okay. Nakikita na naman natin, may effort naman, di ba, na makatulong ang DA. Pero syempre, marami pa rin tayong mga kababayan po ang nangangailangan, especially yung mga magsasaka natin, no, ng hindi ayuda yung iniintay nila, kundi yung suporta, 'di ba, para mapalakas pa, no, ang ating agrikultura. Mahikayat, mas maraming mahikayat po tayo mga kababayan na pumasok, no, sa agrikultura. Mga pag-assiste, no, assistance, no, para po mapalakas yung ating agriculture. And iba pang balita, Kuya Ramil, ang pagbili daw po ng smuggled na sibuyas peligro sa kalusugan. Yan po ang ibinabala ng Department of Agriculture sa publiko. Yung pagbili ng puslit na imported na sibuyas na kalimitan po mas malaki kaysa sa lokal na sibuyas. Kasi may sinagawa silang mga pagsusuri, lumitaw, no, doon sa sinuring sample na kinuha sa Paco Public Market, positibo daw po ito sa E. coli. Ang E. coli po ay nagdadala po yan ng sakit, no, especially sa tiyan. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, issue ito ng kaligtasan sa pagkain at malinaw anya na banta ito sa kalusugan ng publiko. And inatasan na po ng DA ang Bureau of Plant and Industry at iba pang units, no, ng kagawaran na mag-monitor sa mga pampublikong palengke na maging alerto sa mga hinihinalang smuggled na mga sibuyas at agad magsumite ng samples para po masuri. Noong nakalipas po na linggo, hiniling po ng DA Chief ang tulong ng PNP para tumulong na kumuha ng impormasyon at mahuli yung mga smuggler ng sibuyas. Meron naman silang mga na-raid. And sinabi po ni BPI Director Gerald Glenn Panganiban na formal na niyang isinumite sa pamahalaang lungsod ng Maynila ang resulta ng pagsusuri sa Paco Public Market, yung mga samples na nakuha doon, kung saan nakasaad na may posibleng may fecal contamination at hindi maayos na sanitasyon sa pangangasiwa at pagproseso ng pulang sibuyas. Yung ibang sibuyas pa naman may balat na pag binili mo sa palengke. Diba? Parang mas dangerous. Okay. And samantala,
isa sa ilalim sa pagsusuri ang hiwalay na shipment, 25 metric tons no, ng pulang sibuyas na nasabat naman ng BPI at Bureau of Customs sa Mindanao International Container Terminal sa Misamis Oriental. Kabilang na dito yung pagtukoy sa iba-ibang mga contaminants tulad po ng heavy metals, pesticide residues at mapaminsalang bacteria. And kapag nakita daw na safe naman, 'di ba? Safe naman na gamitin ang sibuyas, sabi po ng DA, hihilingin niya daw po sa BOC, sa Bureau of Customs, na ipamigay na lang ito sa halip na masayang. Ayun. Kawawa na naman yung mga magsisibuyas natin. Tapos na ba anihan ng sibuyas? Hindi pa. Wala pa. Okay. Inihintay pa natin yan. And sabi ngayon sa iba pang balita, yung planong pagbawas sa MSRP sa imported na bigas ipagpapaliban muna kaugnay sa gulo sa Israel at Iran. So, posibleng iantala muna ng DA ang planong pagbabawas ng maximum suggested retail price. Sandali. Bakit na-hold to? Okay. Maximum suggested retail price sa imported na bigas sa susunod na buwan dahil na rin sa hidwaang nagaganap sa Middle East. Ang paliwanag po ng DA, pinag-aaralan pa nila yung sitwasyon at maaaring i-hold muna ang plano ng 1 hanggang 2 buwan para hindi mabigla po ang merkado. Ang pagtaas daw po ng presyo ng langis ay maaaring magdulot ng mas mataas na halaga sa transportation cost at sa fertilizers at iba pang agricultural inputs. So matatandaan na plano po ng DA na ibaba ang MSRP, yung 5% broken na imported na bigas. So ang presyo niya kasi is 45 pesos at gagawing 43 na lang kada kilo, dapat July 1. So hindi mo na yan itutuloy daw unless may bagong kautusan. And kasabay nito, sinabi ni Secretary Laurel na pinag-aaralan ng DA na mag-introduce ng MSRP para sa imported pork naman sa Agosto. Bagamat ang final na presyo ay aalamin pa nila bago magpatupad ng rollout. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila magkasundo tungkol sa baboy. Kung magkano talaga ang maximum suggested retail price. Okay. So, ayan. So, yung mga umaasa na bababa yung presyo, mukhang i-hold daw muna dahil dyan sa gulo sa Iran at saka sa Israel. Eto, hindi na ito masyadong bagong balita. Pero hina-highlight nila ngayon, Kuya Ramil, yung paggamit ng drone sa pagtatanim ng palay, itinutulak na sa DA CAR. Itinutulak ng DA CAR, yung Cordillera Administrative Region. Tinutulak ng DA CAR ang paggamit ng drone sa pagsasaka para daw mabawasan ng gastos sa rice production. Layon din ang paggamit ng drone na ma-address ang kakulangan ng manpower sa mga taniman. Ayon kay DA CAR Regional Director Attorney Jeneline Dawayan, mas kokonti ang magagastos kung gagawin ito ng isa-isa ng tao. Ngunit kakailanganin daw ng mas maraming manpower. Kulang nga tayo sa manpower. Diba? At dahil din dito kanilang ipinakilala ang paggamit po ng drone sa pagtatanim sa 11 na members ng Calaucan Farmers Association sa Rizal, Kalinga noong nakaraang taon. Ang inisyatibo ay isang subcomponent ng Drones for Rice Project ng DA National Rice Program na naglalayong pong i-standardize
ang mga protocol para sa drone applications ng mga buto, pataba at pestisidyo para sa produksyon ng palay. Bukod dito, target din itong mabawasan ang production cost, resolbahin ang kakulangan ng manual na paggawa, and hinihikayat din ang kabataan sa pagsasaka. Ayon pa sa DA CAR, ang matagal nang ginagamit ng DA ang drones sa pag-monitor ng mga pagkasira ng tanim, production para sa farm documentations. So, sa ibang mga bansa nga, yung drones nila na ginagamit sa agriculture, parang silaki ng kotse. Silaki ng kotse. Di ba? Ganun na yung ginagamit nila. Ang isa dyan halimbawa, China, no? Ang sinasabi ng mga nagbebenta ng drones, 10 times more efficient ang drones kesa sa mga skilled manpower, and mas cost-effective daw ito and environmentally friendly. Tayo parang aliliit ng farms natin na may-ari dito, kaya parang yung iba hindi masyado into drones. Tsaka mahal, hindi naman mura ang drones. Diba? Hindi mura ang drones. Ang ano niyan, dapat yung pwedeng i-rent. Yun. Mga ganun lang. Merong drone servicing unit, parang gano'n. Diba? Dapat simulan na ng DA yun. Total, diba? Baka may budget sila para doon. Bubili na sila ng drones. Kasi yun yung ipaparenta nila para dun sa mga magsasakang, diba, kailangan ng drones. Hindi, kasi kung iaasa natin to sa mga magsasaka, sabi ko nga, diba, maliliit lang yung portion ng ng sakahan nila. Parang hindi pa sila into drones. Baka naman meron tayong mga magsasaka. Bawa ikaw, mayaman ka, may pambili kang drones. O di negosyo na natin to. Pagpa-drone servicing tayo. Maraming magagalit na tao dyan. Oo. Kasi mawawala sila ng trabaho. Mawawala sila ng trabaho. Oo. Ayun. Dapat matuto yung mga kababayan natin na paano pagpalipad ng drones. Di ba? Madali lang. Para ka naglalaro. Oo. Di ba? Para ka naglalaro. So, ayan. Ang mga balita natin. So, pwede ho kayo mag-iwan ng inyong mensahe kahit ho sa ating FB Live, and iwan lang kayo ng mga pag-greetings ninyo. Ayan, baka kasi hindi ko nakikita. Okay. Or mag-comment dun sa mga balita natin. Ang telephone numbers natin ay 0916-499-6195 o kaya naman ay 0929-321-8738. Pwede din dun sa ating FB Live. So kung may mga tanong ho kayo, intayin ho yan namin ni Kuya Ramil.